Drama ng buhay sa radyo. Nobela. Barangay LS 97.1. Barangay LS 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan ng mga kapuso po nating nakatutok ngayon sa Barangay Malamig sa Mandaluyong. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuso. Malamig ba ngayon? Mainit na! Sa lahat ng mga kabarangay nating nakatutok sa Radyo Nobela, si Papa Dudut na from 9, 10, and 11 in the morning. Ikaw ba yung klase ng tao kabarangay na lagi ka nasasaktan, yung heartbroken ka, lagi kang umiiyak, niloloko ka ng mga tao sa paligid mo? Napakiramdam mo wala ka ng kakampi. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, no? Yun daw mga taong laging feeling nila heartbroken sila yung mga prone yung ba yung hipon? Shrimp? Sila daw yung mga prone sa ano? Sila daw yung mga prone crackers. Ganyan. Sila daw yung mga madalas apektado ng maagang pagkamatay. Oh! Gulat ka, no? Papadudot. Ay, seryoso yan, ha? Kaya binabalaan ko yung mga lagi nasasaktan at feeling nila bitir-bitiran sila. It's time to move on mga kabarangay. Diba? Kailangan paglabanan nyo lang yung pakiramdam na malungkot ka. Diba? Kailangan mo lang i-overcome pain. At kailangan mo lang kalimutan yung lalaki walang ginawa kundi ang saktan ka. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Dahil ayon din sa isang pag-aaral, ang mga pangit daw, kapag nakatuluyan mo, magiging masaya ka. Oy, palakpakan yung mga pangit! Binigyan ko ng pag-asa na may magkagusto sa'yo, kuyang. Kidding aside mga kabarangay, eto na talaga, no? Simulan po natin ang ating radyo nobela sa kwento ng kabarangay natin na si Loisa, si Maris at si Brian. Etong kwentong ito mga kabarangay, kwento ng magkaibigan na si Loisa at si Maris na okay naman daw sila yung kanilang pagiging friends. Hanggang isang araw mga kabarangay, merong dumating na Brian sa buhay nilang magkaibigan na magkakaroon ng malaking partisipasyon sa kanilang pagiging friends. Ano nga ba ang magiging papel ni Brian sa kanilang dalawa? At balita ko may masasaktan. Narito na po ang unang bahagi ng kanilang radyo nobela. Ay! Sino naman ba to? Ang aga-aga tumatawag na naman. Ala, si Maris pala. Ano na naman kayang problema ng babaeng ko? Oh, hello, Bes. Hello, Bes. Uy, anong gagawin ko? Nag-text si X. Nakikipagbalikan sa akin. Ano ba na naman yan, Bes? Bakit pati love life mo ako pa ang magdedesisyon? Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Ano, makikipagbalikan ba ulit ako? Hoy, babae. Talagang ako ang magsasabi kung ano ang gagawin mo. Pag sinabi kong magbalikan kayo, kahit may girlfriend na siya, gagawin mo? Grabe to. Alam mong ikaw lang naman ang pagsasabihan ko ng lahat ng to eh. Ay, naku talaga, Maris. Kung hindi lang talaga kita mahal eh. Kung hindi mo ako mahal, ano? Pagbababaan mo ko ng cellphone? Ay, mas worst pa dyan, te. Dahil kung hindi kita mahal, kanina pa kita sinabunutan. Yan ang best friend kong si Maris. Sanggang dikit kami at mahal na mahal namin ang isa't isa. May mga pagkakataon na hindi kami nagkakasundo sa mga bagay dahil hindi kami pareho ng pananaw. Pero magkaganon pa man, nananatili pa rin kaming tapat sa pangakong magkaibigan habang buhay, walang iwanan, peks man, mamatay man. Kanina ka pa, Bes? Ay, hindi. Kararating ko lang. Nakakahiya kasi sa'yo eh. Baka malate ako, diba? Ginising mo ko ng maaga. Uy, sorry naman na. Alam ko naman na hindi mo ko matitiis eh.
Oo na, sige na. So ano ang ganap sa inyo ni Gab, yung ex mo? Ayun, bes. Nag-text siya sa akin. Ang sabi niya, can you give me another chance? Tapos yun, hindi ko alam ang isasagot ko eh. Ang tanong, mahal mo pa ba? Oo, mahal ko pa rin siya. Eh anong pumipigil sa'yo? Baka kasi lukuhin niya na naman ako eh. O di, huwag mo nang balikan kung yan ang iniisip mo. Eh kasi bes, mahal ko pa nga. O di, balikan mo. Eh baka nga kasi lukuhin na naman ako. Ewan ko sa'yo bes, ang gulo-gulo mo. Mas magulo pa yung buhay mo kaysa sa buhok mo. Kung sana, may dumating na lalaki ngayon na muling makakapagpatibok ng puso ko. Hindi na ako malilito ng ganito. O di, maghanap ka dyan. Marami namang lalaki sa mundo. Eh gusto ko yung gwapo, matangkad, matalino, tapos may sense of humor. Ewan ko ba dyan sa kaibigan kong yan? Sa dami ng pwede niyang pagtanungan sa love life niya. Ako pa talaga? Ako pa na walang experience? Ako na NBSB? Hay, nakakainis. Pero kahit ganyan yan si Maris, mahal na mahal ko siya. At hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sino mang best friend sa mundo. Uy, bes! May suitor ako! At feeling ko, siya na yung magpapalit ng lahat ng nararamdaman ko para kay Gab. Sino na naman ba yan? Si Brian! Yung classmate ko sa calculus. Ang gwapo niya, bes! At syempre, mabait, mabango, at ubod ng gentleman. I think he's the one na. Ayan. Ayan ka na naman sa he's the one mo. He's the one, he's the one. Tapos after 3 months, nga na naman ang love life mo. Ang nega mo, bes. Alam mo yun, kaya hindi ka pa nagkaka-boyfriend eh. Aray ha, daan-daan ka naman sa sinasabi mo. Pero may naiisip ako, bes. Ay, ayoko yung timpla ng mukha mo. May binabala ka na namang masama, no? Bes, di ba mahal mo ako? Oo, bakit? Kilalanin mo nga si Brian para sa akin. Kilalanin? Yup. Gusto ko, kilatisin mo siya kung okay ba siya para sa akin o hindi. Eh sa paanong paraan naman? Dapat, kaibiganin mo siya at alamin mo yung mga masasama at magaganda sa kanya. Nang sa ganun, alam ko kung sasagutin ko ba siya o hindi. Ayoko. Please. #ayoko. Please. Ayoko nga sabi. Please. Mahal mo ko, diba? Ay! Ano pa nga ba? Yay! I love you, besh! Ayak, ano ba yan? Sa totoo lang ay ayoko ang pinaplano nitong si Maris. Eh wala naman kasi akong alam pagdating sa mga bagay na ganyan. Pero aaminin kong malakas ang pang-amoy ko sa mga lalaki. I mean, magaling akong kumilatis kung okay ba o hindi. Pero ano nga bang gagawin ko? Magiging okay kaya ang plano ng kaibigan ko? O mauuwi lang sa wala ang lahat? Hay! Di bale na lang. Basta para bigan ko, gagawin ko. After Gab, ngayon ay may Brian naman itong si Loisa, mga kabarangay. At mahanap na nga ba nitong si Maris ang lalaking para sa kanya na ipapakilatis nga niya kay Loisa, mga kabarangay. No? Tama ko, no? Loisa, si Loisa yung nautusan ni Maris. Yan, para friendship. Check mo naman yung boylet ko kung bagay sa aking kagandahan. Oh. Malalaman na rin natin, mga kabarangay, kung gaano nga ba masusubok ang kanilang pagkakaibigan. Kasi normally, nagkakaroon ng kaguluhan sa ganyan, ano? Yung pag may nakialam ng ibang lalaki, ibang tao. Anyways, ayon naman dito, solid daw yung kanilang friendship. Sabi nga ni Loisa, hindi ko ipagpapalit yung kaibigan kong si Maris. Kahit na kanino pang friend sa mundo. Well, let's see, mga kabarangay. Intrigahin ko na kayo. Let's see. Ano ang magiging papel ni Brian sa kwento natin? Yan ang ating alamin sa ikalawang bahagi po ng ating Radio Novela on anong araw ngayon? Araw ng Wednesday. Kasama si Papa Dudut sa inyong Barangay LS 97.1. Tugstugan na. Barangay LS 97.1, number 1 sa Tugstugan na Tawanan. Na mga kapuso po natin, mga kasama natin dyan sa Barangay Pilar Las Piñas. Good morning!
Alam nyo bali-balita lang ito pero may basihan pala. Ayon sa pag-aaral na naman, ako ba to si Kuya Dudut? Na ang mga lalaki pala mga kabarangay, mas malaki ang chance na sila'y madarang kesa sa mga babae. Ito yung mga lalaking may mga kapartner na, mga into a relationship na. Sa ginawang pag-aaral po ng McGill University sa Canada mga kapuso, meron silang mga participants, thousands of participants mga kabarangay, na tinesting nila kung itong mga ito na into a relationship, papatol pa ba sa magandang babae. Majority raw po ng mga male participants, hindi nila alam na ine-experiment sila, sinasurvey sila. Nalaman natin sa survey na yon na may tendency na magloko pala yung mga into a relationship na mga lalaki. Samantalang yung mga babae naman mga kabarangay, hindi sila basta-basta nagpadarang. Kaya alam nyo na po mga girlfriends, ang gagawin ninyo sa mga boyfriends ninyo, pakibantayan pa, no? Papa Dudut naman, bakit mo sinasabi yung mga ganyan? Baka lalong maghigpit sa akin to Anyways mga kabarangay, kanina sa ating radio novela, sa unang bahagi po na-establish yung pagiging magkaibigan itong si Loisa at ni Maris. Itong si Maris sobrang busy at sobrang busy sa love life niya kasi ang dami mga manliligaw, may ganitong lalaki, tapos may bago na naman si Brian na sabi niya kay Loisa, baka naman pwedeng favor, kilatis mo naman tong bagong boylet na to sa buhay ko. Tingin mo ba magiging okay kami kung sakasakaling i-push niya yung panliligaw niya sa akin? Sagutin ko ba? So, ang tanong dyan, na pumayag na kasi si Loisa para kay Maris, na gawin yung pabor. Ano kaya mangyayari kapag nagkita na si Loisa at si Brian? Ano kayang magaganap? Yan ang ating aalamin mga kapuso sa ikalawang bahagi ng ating radio novela. Sabi ni Maris, andito lang si Brian sa kantin. Bakit parang wala naman? Tsaka nakalimutan kong hingian tong si Maris ng picture niya. Nakakaloka talaga yun. Hi, Miss. Loisa, right? Oo, ako nga. Ikaw ba si Brian? Oo, ako nga. Sabi ni Maris, sa'yo ko daw kukunin yung mga pinapagawa niyang project namin. Oo. Eto pala yun. Sabi niya, iabot ko raw sa'yo. Tapos sasamahan daw kitang bumili ng regalo niya sa kapatid niya. Ha? Sinabi ni Maris yun sa'yo? Oo yun ang billing niya sa akin. Hey, mukhang busy talaga yung babaeng yun Kaya nga sa tingin mo, gusto kaya ako nun? Hindi ko alam, Brian. Uy, joke lang yun Ito naman masyadong seryoso. Basta gagawin ko ang lahat para magustuhan ako ni Maris. Ako din. Gagawin ko talaga ang lahat para makabawi sa kanya. May sinasabi ka ba, Loisa? Wala. Tara na. Okay, sige, tara. Hay! Nakakainis talaga yun si Maris. Hindi ko alam na may plano pa pala siyang mag-mall kami nitong Brian na to. Pero in fairness, guwapo nga siya. At sobrang bait kausap. So matagal na kayo magkaibigan ni Maris? Oo, dati pa. Simula pagkabata, magkasama na kami niyan. Nakakatuwa naman kayo. Ako rin may best friend kaso nagkalayo kami kasi maaga nag-asawa. Ganun ba? Ang tipid mo naman magsalita. Bakit? Kasi isang tanong isang sagot ka lang. Ibang-iba ka sa best friend mo na ubod ng daldal. Hindi ko nga alam kung bakit kami naging magkaibigan. Pero siguro dahil sa kung ano man yung kulang sa akin, meron sa kanya. At kung ano man ang kulang sa kanya, meron ako. Alam mo yun? Oo, nagets ko na yun. Ako naman, nagustuhan ko si Maris kasi mabait siya. Kahit madaldal sa lahat ng oras ay napapangiti niya pa rin ako. Oo nga Kahit na ang corny niya minsan, di ba? At yung mga pabor niya, parang walang katapusan. Tama, pero kahit ganun yun, I like her. I will make everything just to make her mine. Kaya Loisa, tulungan mo ko Grabe naman yung pagmamahal mo sa kaibigan ko. Oo naman. Di ba ganun naman tayo pag nagmamahal? Lahat kakayanin para sa taong iniibig natin.
Grabe, nadala ako sa mga sinabi ni Brian. Para akong kinikilig kahit hindi naman ako mismo yung sinasabihan niya ng ganun. Kung sana lang talaga, magkaroon din ako ng katulad niya. Ano kaya yung feeling na may isang taong handang ibigay sa'yo ang lahat kapalit ng pag-ibig mo? At pagkatapos ng araw na yon, ay naging madalas ang pagkikita namin ni Brian. At hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari sa akin. Uy, Loisa. Thank you, ah. Thank you. Para saan? Kasi lagi kang andyan para sa akin. Naku, wala yun. Tsaka pagpasensyahan mo na rin si Maris, ha? Busy lang siguro talaga siya. Kumain na nga lang tayo ng ice cream. Oo nga. In fairness dito sa ice cream ni Manong, ha? Masarap. Sarap nga naman talaga, Manong, ng ice cream mo. Uy, sandali lang, Loisa. May dumi ng ice cream dyan sa labi mo. Ha? Saan? Wala naman eh. Ito, oh. Para ka namang bata. Grabe ka naman. Pero salamat. Bakit mo ako hinalikan? Gusto kita, Loisa. Gusto? Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo, Loisa. At sigurado ako sa nararamdaman ko. Hindi. Baka naguguluhan ka lang. Hindi, Loisa. Ikaw na ang gusto ko. Nagulat ako sa mga pinagtapat ni Brian sa akin. Sa halos 2 linggo naming pagsasama, alam ko sa sarili ko na nahulog na ang loob ko sa kanya. Tama nga si Maris. Mabait at gentleman siya. Pero paano na ang kaibigan ko na alam kong gusto rin niya si Brian? Kaya ko nga bang ipagpalit ang nararamdaman ko para sa kaibigan ko? O isipin ko naman ang sarili ko para sa ikaliligaya? Yan, in 2 weeks time mga kabarangay, mukhang nagka-developan na yung dalawang dapat na hindi nagkaka-developan, ano? Kasi ang purpose lamang naman ng kanilang pagkikita tingnan nitong si Loisa, itong si Brian. Pero nako, parang iba yung nakita nila sa isa't isa mga kabarangay. Nagkasama, nagkausap, nagka-developan at meron nga bang masasaktan? Si Maris? Ay, bakit mo ko hinalikan? Wala, gusto ko lang saidin yung ice cream sa bibig mo. Ang baboy. Pero baka yung katagang ang baboy, baka sabihin niya ni Marisa, kapag na-discover niya itong ginawa ng kaibigan niya na parang na-develop na nga kay Brian. Ay, nako, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Huwag kayong basta-basta magtitiwala sa kung kani-kanino dyan. Lalong-lalo na yung ipapakilala si best friend sa manliligaw. Tandaan, ang kapaligiran natin maraming ahas. Diba? Sa sementadong gubat. Oh, diba? Radio drama yan. Nung bata pa ako, pinakikinggan ko yan. Maraming ahas na pwedeng. Si Doc Rich Ignacio sabi niya, baboy, papadudot. Natawa ka talaga dun sa baboy, ano? Ayan, ito na, magkakaalaman na po mga kapuso, ano, kung ano nga bang mangyayari. At huwag po kayong bibitaw. Pag-usapan natin ang umiinit na mga tagpo sa inyong radyo nobela, sa inyong barangay LS 97.1. Tugstugan Nobela. Barangay LS 97.1, number 1 sa Tugstugan na Tawanan na mga kapuso po natin sa Barangay Merville sa Parañaque. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuso. Kay ate na kanino pa nag-e-exercise, nagpapasexy, ano, naiwan sa bahay, tapos na maglinis. Ayan, natapos na magpapawis. Ayan, magandang umaga sa iyo, no? At maliligo na si ate. Alam nyo, nalaman ko, no, na ito palang mga kababaihan, mga kabarangay, sila pala yung mas mabilis na mapagod kaysa sa mga lalaki. Kasi, mas mabilis tumibok ang puso ng babae kaysa sa mga lalaki. O, ayan, trivia po yan, mga kapuso. Bulol, ano? Bulol. Ayan, kaya sa gabi, mas maagang natutulog ang maraming babae kasi mga pagod na sila sa maghapon. At ang ibig sabihin ba nito, mga kabarangay, na madaling mapagod ang puso ni ate na
na laging niloloko ni Kuya. Na walang ginawa ang mga lalaki kundi ang paasahin ka, ate. At dahil nga sa mabilis ang tibok ng puso mo, madali ka din napapagod magmahal. Oh. Mga kapuso mo natin nakikinig sa ating radyo nobela. Ito na nga, seryoso na. Balikan na po natin ang ating kwento. Nalaman po natin na itong si Maris ay merong manliligaw, pangalan si Brian. Sabi ni Maris kay kaibigan niya, Beshi, best friend, baka naman pwede mong i-check yung boylet na si Brian kasi manliligaw daw sa akin. Gusto ko syempre kailangan approve sa'yo. Ano tingin mo, Beshi? Kaya sumama ka sa kanya for a day. Kaya lang mga kabarangay, 2 linggong lumipas ng pagsasama nitong si Loisa at ni Brian. Mukhang nag-iba ang simoy ng hangin dahil mukhang na-develop nga po itong si Loisa kay Brian. Masakit na yun ang nangyari, na parang niloloko nila ang kaibigan nila. Ano kayang reaksyon ng mga kabarangay natin, no? Sabi ni Brian, katukayo niya itong bida natin, sinasabi ko na nga ba para sa akin, huwag ka muna magtiwala sa feelings mo. Maging honest ka kay Maris at ipaliwanag mo lahat para hindi masira ang friendship ninyo. Shoutout nga pala kay Justin Ramos na nagbabalik sa tindahan ni Tita Helen ng Almacen. Ayan, sa mga kapuso natin, correct yan, kailangan lang ipaliwanag nyo, mga kapuso. Si kabarangay natin, si Elisa Basco, ayan, papadudot, wala namang kasalanan si Loisa dyan Yun nga lang, si Loisa dapat umpisahan nyo na kausapin muna si Maris. Diba? Para maintindihan ng kaibigan mo kung ano yung nangyayari ngayon, na ikaw na-develop na sa lalaking hindi mo dapat mahalin. Ano nga ba ang kahihinat na ng ating storya? Narito na po mga kapuso ang huli at ikatlong bahagi ng ating radyo nobela. Kainis naman tong si Loisa. Kanina ko pa tinatawagan, hindi naman sinasagot. Ano na kayang nangyari dun? Hi, Bes! Uy, Bes! Ano ba? Bakit hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko? Sorry, Bes, ha? Masyado lang kasi akong busy. Bes, may problema ba tayo? Ha? Anong sinasabi mo, Bes? Kasi napansin ko na todo iwas ka na sa akin ngayon. Hindi, Bes, ha? Busy lang talaga ako. Akala ko galit ka sa akin. O baka naman may problema ka. Nag-aalala lang ako. Hindi, Bes. Wala talaga. Pasensya ka na, ha? Marami lang talagang pinapagawa sa amin ngayon. Okay lang yun, Bes. Anyway, maiba tayo. Kamusta naman si Brian? Okay ba siya? Mabait ba? Oo. Oo, okay naman. Pero wag ka na dun, Bes. Ha? Bakit naman? Kasi basta ang pangit ng ugali niya. Nagsinungaling ako sa best friend ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo na mahal ko na ang lalaking minamahal niya. Gusto kong pigilan yung nararamdaman ko pero hindi ko kaya. Mahal na mahal ko talaga si Brian. Nasabi mo na ba kay Maris? Paano ko sasabihin? Nahihirapan ako. Ayoko masaktan ng best friend ko. Pero mas lalo lang siyang masasaktan kung patatagalin pa natin ang lahat. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Best friend ka niya at alam kong maiintindihan niya din ang lahat. Anong maiintindihan ko ang lahat? Tsaka anong ginagawa niyong dalawa dito? Maris, bakit ka andito? Bes? Anong ibig sabihin nito? Bes, I'm sorry. So matagal niyo na pala akong niloloko. Bes, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Grabe ka, Bes. Pinagkatiwalaan kita tapos masisira lang pala ng ganun-ganun lang ang pagkakaibigan natin dahil lang sa lalaki, Bes. Bes, let me explain. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Nakita na ng sarili kong mga mata ang kasagutan sa lahat ng tanong ko. Bes, wait! Bes! Masama nga siguro akong kaibigan. Dahil mas pinili ko ang sarili kong kaligayahan kesa sa pagkakaibigan na may pangakong magsasama habang buhay. Gulong-gulo ako. Mahal ko si Maris.
Pero gusto kong lumigaya kasama si Brian. Uy, Bes. Bes, sana naman maintindihan mo ko. Hindi ako makapaniwala, Loisa, na kaya mong gawin sa akin to. Bes, nagmahal lang naman ako. Ang sakit-sakit, Loisa. Alam mo yung buong buhay ko, ikaw na yung kasama ko? Tapos ganito lang palang mangyayari sa friendship natin? Bes, sorry. Sorry na. Bes, sana maintindihan mo naman ako. Bes, mahal ko si Brian. Umalis ka sa harap ko. Bes, sorry na, please. Patawarin mo naman ako. Bes, please, para sa friendship natin, pag-usapan natin ito ng maayos. Sa'yo na yung friendship na sinira mo. Bes, I'm so sorry. Umalis ka na. Makasarili ba akong tao kung inuna ko lang ang kaligayahan ko? Hindi naman masama ang maging masaya, di ba? Oo. Naging masama akong kaibigan dahil inagaw ko yung taong para kay Maris. Na dapat, tuloy lamang ako para magkatuluyan sila. Wala na ang pagkakaibigan namin ni Maris dahil mas pinili ko ang pagmamahal ko kay Brian. Ako si Loisa, at ito ang aking kwento. Ikaw, ipagpapalit mo nga ba ang kaibigan mo para sa sarili mong kaligayahan? Always thought. Pinutol ko na talaga yung yung tugtog kasi parang hindi na sila best friend, ano? Anyways, mga kabarangay, tumindi po ang mga pangyayari, kaganapan, nagkabukingan na, nagkausap na, pero hindi pa malinaw na usapan yon. Talagang more on bangayan lang yung nangyari, mga kabarangay. Saan nga ba lulugar itong si Loisa, mga kapuso? Ngayong na-in-love siya sa lalaking dapat para sa kanyang best friend. Nasira na yung tinatawag na girl code, mga kabarangay, dahil itong dalawang matalik na magkaibigan ay nagkagulo, nagkaaway dahil sa isang lalaki. Ano nga ba ang dapat nilang gawin, mga kabarangay? Unang-una siguro kailangan nilang gawin dyan, mag-set ka ng appointment, ano? Hindi na kayo mag-best friend, kaya mahirap na yung appointment. So, patulong ka sa mga iba pang mga kaibigan ninyo para maganap itong pagkikita ninyo, ano? Para makapag-usap kayo ng maayos, no? Ipaliwanag mo sa kanya, Loisa, na nangyari yung ganun kasi eto yung nangyari talaga, no? From the very beginning hanggang sa end part kung bakit nangyari nagka-developan kayong dalawa ni Brian, no? At kapag napaliwanag mo na maayos yan, siguro makakapag-isip-isip na rin ng maayos itong si Loisa kung ano ang kanyang magiging final decision, which is kailangan ninyong respetuhin. Diba? Kung feeling niya talagang betrayal ang nangyari, di ganun. Mukha kayong nag-betrayal, diba? Nagkaroon ng ang tawag sa ganyan sa Tagalog ng betrayal? Nagkaroon ng pagkatraidor. Yan. Diba? Naalala ko may nag-viral na video na magkaibigan, ganyan din ang nangyari. Bale, napanood ko sa video na yon na na-inlove sila sa isang lalaki. Ang ginawa nila, nagsaburutan sila, suntukan sila, pow! Super science! May mga ganung ganap At the end of the video, nag-iyakan sila. Napagod na sa kakasakitan, saka sila nagkapaliwanagan, nagkaiyakan at nag-sorry sila, no? Why not itry nyo kaya yun? Itry nyo kaya, Loisa at saka Marisa, no? Baka pag napagod na kayo, makinig kayo sa bawat isa. Biro lang, ano? Masama yun, huwag kayo magkakasakitan. Pero naalala ko, may nakapagsabi sa akin, bakit daw ang mga tao kapag nag-aargumento, nagsisigawan? Kasi hindi nila marinig ang tinitibok ng puso ng bawat isa, kaya kailangan nilang sumigaw. So eto, mga kabarangay, gusto ko lang ibigay na advice, ano? Na sana magkaroon kayo ng moment together na makapag-usap na hindi nyo kailangang magsigawan. Pwede kayong mag-usap lamang na pinakikinggan ng bawat isa. Diba? Yung sumbatan, given na yan. Mangyayari yan, ano? Pero kailangan, mga kabarangay, pinag-uusapan ninyo ang lahat. Sa ating pagbabalik, mga kapuso, gusto ko pong bigyan ng boses ang mga kabarangay natin. Ano ang masasabi ninyo at may bibigay na advice sa ating kabarangay na si Loisa at si Maris at si Brian, na gandang lalaki na pinag-aagawan. Ito po ang Radyo Nobela kasama si Papa Dudut, number 1 na tinututukan ng mga kapuso natin sa inyong barangay LS 97.1. Tugstugan na.
97.1, number 1 sa tugsugan at tawanan na mga kapuso po natin sa Barangay Tango sa Navotas. Magandang morning sa inyong lahat mga kapuso. Nagbabalik po ang super tangos ng ilong na DJ ng Barangay LS, si Papa Dudut mga kabarangay. Alam nyo, meron akong kasama ngayon na matangos ang ilong niya ngayon kasi famous siya sa mga magkakapit bahay. Pinag-uusapan ang kanyang pagiging swerte. Ngayon talaga, dati hindi ako naniniwala sa swerte pero ngayon parang naniniwala na ako sa swerte mga kabarangay. Tulad ng paano mo nakilala yung lalaki nagmamahal sa'yo ngayon. Hugot. Anyways mga kapuso kabarangay, kasama natin ang isang napakaswerteng nilalang. Ang pangalan niya si Lex May Jane Liagas. Siya po ay from Cagayan de Oro mga kapuso, ang ating ikapitong milyonaryo kung di ako nagkakamali. No? Pero ito na lang para tama, no? Ang ating pong milyonaryo nanalo sa ating pera sorpresa. Nationwide promo mga kapuso. Magandang umaga sa iyo, Lex May Jane Liagas. Magandang umaga po, Papa Dudut. Yan, good morning. Tama yung pagkakasabi ko ng pangalan mo, no? Opo. Lex May Jane Liagas. Ayan. Opo. Anong tawag sa'yo ng mga friends mo? Aimee po, Papa Dudut. Si Aimee. Ayan. Aimee, congratulations ha. Nanalo ka daw ng 1 million pesos. Salamat po, Papa Dudut. Eto, kwentuhan lang tayo ha. Ikaw ay lumipad pa galing sa Cagayan de Oro. Anong oras ka dumating sa Manila? 7 po. 7 o'clock ng umaga para kubrahin na yung 1 million pesos. Talaga naman napakaswerte, ano? Hindi ko na tatanungin ikaw, ano, kung ano yung naramdaman mo kasi I'm sure ikaw ay masayang-masaya, no? Ano yung una mong naisip na gagawin with your 1 million pesos? Siyempre, bibili ng ng lote para makapagpundo na ng boarding house. Yun ang magandang klase ng negosyo sa Cagayan de Oro sa inyo ngayon. Boarding house. Opo. Kayo ba may bahay na ngayon? Opo. Meron na, pero gusto nyong dagdagan pa. Kasi syempre may 1 million ka na, no? Ayan na. So, kasama mo yung ate mo at saka yung family ni ate mo na pumunta rito. Opo. So, eto, paano mo nalaman na ikaw yung nanalo ng 1 million pesos? Chinat ko ako sa Facebook po na Mama Mia. Sa Cagayan de Oro to, radio station namin doon, Barangay FM Cagayan de Oro. Opo. So, nung nalaman mong 1 million pesos, talagang naniwala ka ba kaagad? Ganyan? Hindi po. Hindi ako makapakali. Tapos, hindi ako kinakabahan. Gusto kong umiyak, pero hindi ako makaiyak kasi nagsasakay ako ng jeep nung araw na yun. So, ano yung pakiramdam ng isang milyonaryo ngayon? Siyempre, masaya. Masayang-masaya, hindi ka na magji-jeep? Hindi naman po sa ganon. Hindi. Is it your first time na magpunta rito sa Metro Manila? Opo. First time. So kasama din to sa swerte mo, nakapunta ka dito ng libre, no? Opo. Nakasakay ka ng eroplano. First time mo bang makasakay ng eroplano? Hindi po. Hindi naman. Pero ito yung first time na libre eroplano mo. Opo. Kaya masarap pumunta rito tapos pa-hotel ka pa. Opo. Di ba? Masarap ang pagkain. Makikilala mo pa makikita mo pa yung mga paboritong mga artista mo dito. Pagdaan-daan mo, paglalakad mo. Naging milyonaryo ka na instant ka pa, no? May mga accommodation. Get to know with the artista. Ayan na. So gusto ko lang malaman, ano yung ginamit mong entry naman? Winrocks Bleach po. Well-made ang gumawa niyan. Opo, well-made. Ayan na. Congratulations. Ang ginamit mo pala, Winrocks. Opo. Ilan ang mga entries tingin-tingin mo mga nagawa mo? Ano yung mga ibang products na lang na ginamit mo pa bukod sa Winrocks? Bear Brand, Sunsilk. Iba't iba din. Opo. Pero yung yung Winrocks po, 3 lang po. Grabe, napakaswerte, Win talaga, Winrocks. Sa Well-Made yan, maraming salamat sa Well-Made. Gusto mo magpasalamat sa mga sponsors natin? Maraming salamat po sa Well-Made, tsaka Bear Brand, Sunsilk. Sa lahat-lahat? Sa lahat-lahat ng ng proof of purchase po. Kasi magkakaroon ka na ng boarding house. Kumbaga makakatulong. Ito, pag-usapan natin yung personal mong buhay. Okay lang ba sa'yo? Opo, okay lang po. Ikaw ba may boyfriend na? Opo. Oo. Balita ko kasi ex mo Hindi so, binalikan ka ba? After? Hindi kayo naghiwalay? Hindi naman. Hindi po. Ikaw ba Bale, 8 years na po kami. Okay. May anak na kayo? Opo. So, kailan ang kasal? Hindi pa ako magpakasal. Mabilis ng pag-usapan niya pag natanggap na, no? Kukunin mo na mamaya, no?
So talagang tingin mo ito magpapabago ng buhay mo. Opo. Siyempre. Ito naman, gusto ko maging maging inspirasyon ka sa mga nakikinig. Opo. So ano yung gusto mong sabihin sa lahat ng mga nakikinig na magkakaroon na tayo ng pera sorpresa 8. So nanalo ka sa ating pang-7, kapusong-kapuso ka talaga 7, magkakaroon na ng pera sorpresa 8. Ano yung gusto mong sabihin sa lahat ng nakikinig? Sa lahat ng nakikinig ng pera sorpresa Sa Barangay LS? sa Barangay LF. Sali na po kayo para kayo naman po ang manalo ng 1 million. Ayan. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Bakit kailangan magkaroon sila ng 1 million? Para sa kinabukasan nila, masaya. At saka sa anak mo, no? Oo, syempre naman. Ilang taon yung anak mo? 1 year and 4 months po. Wow. Eh di magpapakasal na nga kayo. Hindi po. Ay, parang ayaw. Baka po makishare. Baka po makishare sa 1 million ko yung boyfriend ko. Hindi, biro lang Pero congratulations ha. Maraming salamat po. Oh, yan. Lalo na sa ating Panginoong Diyos. It's a good message, lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Congratulations ha. Thank you po. Si Amy ang tawag sa'yo. Amy. Napakaswerte mo ha. Ito lang ang advice ko sa'yo, Huwag mo itong gagastusin sa kung ano-ano lang. Baka mamaya dumami boyfriends mo, ha? Oh my God. So talagang boarding house ito. Opo. Mapupunta sa boarding house. Opo. Kayo ba nagpakain na? Hindi pa po. Pag-uwi. Pag-uwi po. Ayan. Congratulations. Maraming pong salamat po sa inyo. Ito lang, last na pala, Gusto mong pasalamat? Go ahead, ibigay ko na sa iyo yung microphone. Mag-thank you ka lang kahit kanino. Maraming salamat po sa Panginoon, lalo na po sa kapatid ko. Kasi siya rin po yung may para nag-push. Oo, Hindi po, sinabihan ko po siya nga tulong kayo sa paggawa ng entries. Mag-ipon para manalo. Ayan. Sa kanya galing yung mga produkto. Opo, pero hindi ko po inasahan. Sinulat ko pa po yun sa kalendar. Oh. Nilagay ko po na 1 million. Hindi ko po inasahan. Ako pala yung manalo. Swerte, At saka pasalamat ka sa mga sponsors natin. Again, sa Wilmade po, tsaka sa Burban, Sunsilk. Ayan. Correct. Go ahead. Ayan. At sa iba pa sa po. Winrocks, yun kasi nilagay mo. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Congratulations. Thank you po sa ulitin. Ay, pwede ka pang sumali, syempre. Opo, syempre. Ayan. Maraming salamat sa ating winner. All the way from Cagayan de Oro. Fresh na fresh. Pagbaba ng eroplano, diretso dito sa Barangay LS. Si Lex May Jane Liagas, 24 years old. Opo. Batang-bata. Milyonaryong bata. Dito po sa Pera Sorpresa ng Barangay LS, Barangay FM, nationwide, sa lahat ng RGMA stations. Kakaingit ka? Friends na tayo, ha? Okay. Add mo ko sa FB. Oo naman, Talagang nakipagkaibigan sa milyonarya, Maraming salamat mga kabarangay. And again, kay Lex May Jane Liagas, ang ating pong milyonaryo ng 1 million pesos nga po. Tatanggapin na niya ang kanyang 1 million pesos. Anyways, mga kabarangay, balikan natin yung ating radyo nobela sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, Yung ating kwento, mga kapuso, ay tungkol sa magkaibigan. Na itong magkaibigan na ito, mga kabarangay, okay sa umpisa hanggang sa dumating si Brian. Itong si Brian, mga kapuso, bigla daw dapat sana pag-aaralan lang nitong si Loisa kung magiging okay na manliligaw at magiging seryoso sa relationship niya, kung sakasakaling i-push niya yung panliligaw kay ang pangalan ng babaeng kay Maris. Kaya lang mga kabarangay, nagka-developan itong si Loisa at saka si Brian. Kaya si Maris galit na galit. Ano kaya ang reaksyon ng mga kapuso natin sa ating radyo nobela, yung mga nagsipag-post ng mga comments nila? Sabi dito, sinasabi ko na nga ba para sa akin huwag ka munang magtiwala sa feelings mo. Nabasa ko na to kanina. Ito pala. Loisa, tanggapin mo na lang yung consequences ng pinili mong kaligayahan. Fight for your happiness, pero try mo pa rin i-explain kay Maris. Shout out nga pala kay Kenneth and Dan Marana ng San Pascual, Batangas. Alam mo, totoo yan. Nagkakagulo kayo kasi wala kayong tamang communication. So it's very obvious na ang solusyon dyan, mga kabarangay, mag-uusap dapat kayo. Kasi kapag may pag-uusap na magaganap, may pagkakaunawaan na magaganap din, di ba? Nasa tamang pag-uusap lamang yan, At dapat siguro
pakalmahin ninyo yung mga sarili, ano? Kung mainit ang ulo mo ngayon, magbilang ka ng mga 1 to 1 million. Total, pinag-uusapan natin yung 1 million pesos, ano? Bilang ka ng 1, 2, 3 hanggang 1 million, no? Siguro kakalma ka na niyan, ano? Saka mo kausapin yung kaibigan mo. Ganun lang yan, mga kapuso, ano? Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin, sa lahat ng mga nagsipag-post. Bukas, basahin ko lahat ng mga mensahe ninyo dahil binigyan natin ng oras na ma-interview itong ating latest na milyonaryo sa ating Pera Sorpresa, no? Si Lex. Ayan, si Lex May Jane Liagas. Ako'y papaalam na, mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa inyong Radyo Nobela. Sana meron kayo natutunan dito. Yun ang pinaka-importante, ano? At the end ng ating Radyo Nobela, merong kumurot sa puso mo na nagbigay ng lesson sa inyong napakinggan. Ako po ang inyong Papa Dudut, tugstugan at tawanan tuloy-tuloy lang sa inyong Barangay LS 97.1.